Hi Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone na makaka-resonate sa reading na to. General love reading, kaya maaaring mag-resonate o hindi. Check nyo din yung ibang love message kasi sakaling hindi kayo mag-resonate dito, baka dun sa ibang love message kayo mag-resonate. Kumusta kayo guys? I'm so happy to be back in Makati. Back sa usual place kung saan ako nagre-reading sa inyo. Kung napanood nyo yung mga readings ko, nasa Boracay po tayo nung nakaraang week. So, pwede nyo pa rin panoorin yung kung hindi nyo naabutan kasi mga timeless readings naman yun. Kaya anytime na mapanood mo, magre-resonate pa rin yung mensahe sa'yo. Ready ko lang yung mga cards nyo. Pasensya na kung hindi ko kayo na reading nitong mga nakaraang araw kasi sobrang busy po talaga guys. Marami akong inasikaso, mga personal matters. Ayan. And hindi ko na sinasabi sa inyo kasi bawal sabihin. Pero don't worry, we are back. And sobrang nakakatuwa yung mga nag-join sa akin nung nasa Boracay ako. Anyway, gusto ko lang banggitin na available po ang mga crystals for sale. Marami po tayong mga crystals na dinala nung nasa Boracay ako para ma-bless. Kaya, bisitahin nyo sa Instagram ko. Yung mga nag-inquire po about crystals, dun po kayo mag-message sa Instagram ko. Or para mas mabilis, sa Viber or sa WhatsApp, nasa description box yung number ko. Ganun din po sa nag-inquire ng mga personal readings or private readings. Dun kayo mag-message sa akin sa Facebook page ko, sa Viber, sa WhatsApp. Mas mabilis po talaga sa Viber tsaka sa WhatsApp. Tingnan nyo po sa description box kasi andyan po yung contact details tsaka yung link ko. And mag-ingat na lang din po kayo kasi meron po mga fake accounts sa Facebook na ginagamit yung pangalan ko, pati yung mga content ko. Make sure na ito po yung channel na bisitahin nyo, ilalagay ko dito at sa link sa baba. Supportahan nyo din po yung Facebook page ko, i-follow nyo ako para masaya tayo doon, di ba? Okay, so anyway, happy birthday nga pala sa mga Scorpio. Comment kayo kung kayo ay Scorpio. It's still Scorpio season right now. And tingnan natin kung paano naapektuhan yung energies ninyo, Scorpio man kayo o hindi, kasi yan yung titingnan natin sa reading ngayon. Unang mensahe para sa is photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Parang nasa point kayo ngayon na iniisip nyo kung ano yung mga ginawa nyo sa buhay nyo recently, kasama yung taong yan, kasama man o hindi. Yung iba sa inyo, merong nagpunta ng dagat, may nakita kong dagat. Siguro nag-date kayo doon. Mask, not showing true feelings, hide, personify. Okay, parang hindi nyo sinasabi agad kung anong totoong nararamdaman nyo. Tinatago nyo muna. Pero umaapaw ang passion at attraction dito. Gusto nyo ang isa't isa at nag-e-enjoy kayo sa feeling ng isa't isa. Parang nafe-feel ko sa'yo, hindi ganun kalakas ang loob mo, pero gustong-gusto mo yung taong yan sa ngayon. Okay, or possible na siya nga ito. Okay, tingnan natin ngayon. Actually, ito yung energy ng person mo eh. So, tingnan natin guys ha. Overall energy, the Hierophant. Oh, yung person mo, nakikita ko sa kanya, ilalaban niya talaga kung anong gusto niya. Medyo matigas ang ulo, no? Ang nakita ko dito is energy ng Taurus. I feel like pinagpipray niya yung sitwasyon. May nakita kong commitment, wedding. Ayun, kita mo yung wedding rings. Okay, so ang focus ngayon ng person na to, the Chariot. Parang may gustong puntahan. Okay. Take note guys na baka baliktad din yung roles. Kunyari sinasabi ko na ikaw yan, yun pala siya. So baliktarin nyo na lang. Since general reading, kaya ganon. So Chariot, meron siyang gustong puntahan na gusto niyang gawin para sa sarili niya. Ano kaya yon? What crosses this person is Six of Air. So, parang gusto ka niyang kausapin, kumprontahin, gusto niyang maging prangka sa'yo. Yung pumipigil lang sa kanya is ayaw niyang mag-away kayo. Ayaw niyang magkaroon kayo ng problema. Pero gusto ka na niya talagang kausapin. And sa nakita ko, very committed siya sa'yo eh. Palaban itong taong to. Ibig sabihin,
Kita mo yung dalawang horse. Gusto niya ipaglaban talaga yung sa connection ninyo. Feeling ko medyo defensive din siya. Ibig sabihin parang nagsaset siya ng boundaries between sa inyong dalawa. Below this person, the Empress. Wow, mukhang super in love siya sa'yo ngayon. And very strong din ngayon ng ano niya. Very strong siya ngayon. What lies above this person, strong siya sa loob niya, pero sa totoong buhay, problemado. Parang tinitingnan niya yung kung ano yung nagiging problem sa sitwasyon, kaya humihina yung loob niya. Pero sa totoo lang, strong siya. What lies behind is the Fool. So, nag-risk pala siya para sa inyo. Nilaban naman pala niya. Although, iniisip niya dito, hindi ako sure kung tama ba yung desisyon ko or tama ba na ikaw yung mahalin ko or piliin ko, pero gagawin ko pa rin. Sa near future, wow, Sun. Alam nyo guys, parang nakikita ko dito, magtatagal pa rin yung connection na yan kasi nakikita pa rin niya yung sarili niya na magkasama kayo, masaya kayo, kahit hindi perfect ang lahat. So, sa ngayon parang nagsastruggle kayo, nagsastruggle siya, pero iniisip niya na sa future maaayos ko din yan. Ibig sabihin, ngayon parang feeling niya hindi niya kaya. Kasi ito nga namang problema siya. Oh. Feeling niya hindi niya kayang patunayan yung sarili niya sa'yo. Pero iniisip niya, sa future, makakayanan ko din yan. Kaso nga lang guys, ang problem pag ganun, di ba? Wala ding mangyayari. Kasi ako naniniwala ko na kung gusto mo yung taong yan, bakit hindi ngayon? Bakit maghihintay ka pa ng future? Tsaka ganun yung manifestation eh. It has to happen now, di ba? Kaya din siguro hindi niya maalis sa isip niya yung relasyon niyo or yung connection niyo. Kasi, may mali talaga ngayon. Merong mali na alam niya, kailangan itama. Okay. 10 of Earth, komportable kayo sa isa't isa. Mukhang nagkaroon na kayo ng stability sa connection niyo. Yung iba siguro nagtagal na kayo, kaya kilalang-kilala mo na siya at ganun din siya sa'yo. 9 of Water yung tingin niya sa'yo. Tingin niya, andyan ka lang, masaya ka sa buhay mo, parang busy ka, kasi okay ka naman pag wala siya. At the same time, alam niya na mahal mo siya. Parang tingin niya sa'yo, alam niya na gusto mo siyang makasama, mahal mo siya. Alam niya yon. Pero, yun nga, parang hanging kayong dalawa eh. Kumbaga, hinihintay mo siya, hinihintay ka din niya. And nakikita niya sa'yo, inuna mo yung sarili mo, naging successful ka, at ngayon, parang in-enjoy mo lang yung buhay mo, na parang hindi mo siya pinapansin. Pero okay ka naman dun. Kumbaga, hindi mo pinipilit yung sitwasyon. Okay, which is good naman. So, mutual energy is 10 of Air and yung outcome is love. Oh my gosh. So, nakikita ko dito guys, merong magtatapos na cycle at magsisimula kayo ulit. Ang maganda dito kasi meron kayong nirelease na isang unhealthy pattern, kaya pwede kayong magsimula ulit. I feel like kailangan ng forgiveness dito. And andito yung love card. Ibig sabihin there is purity sa intention nyo sa isa't isa. Siya sa'yo at ganun ka rin sa kanya. Ay, ang ganda naman. Okay. So, mag-clarify tayo. Kuha ko ng ibang tarot cards. Wait. I will use this one. Okay. Ito yung gagamitin ko. So, natural light lang gamit natin ngayon, guys. Kaya, hindi ganun ka maliwanag, no? Kung napapansin nyo. Ayan, sunlight lang yan. Tsaka itong maliit na lamp na ilaw. Okay. So, bakit yung person mo, uy! Kita niyo yung card na lumipad. Tingnan natin. Bakit yan yung overall energy niya? Oh my gosh, lovers. Bakit naka-reverse? Nakakaloka. Ayan, naka-reverse yung lover's card. So,
Okay, kaklarify natin yan. Parang nafe-feel ko na gusto niyang ayusin niyo ulit. Kaya naka-reverse to. Kailangan gumawa ng desisyon or ng choice. Ayan, pag upright kasi, meron ng desisyon at ilalaban nyo yan. Pero kapag baliktad, di ibig sabihin, yan yung aspect na kailangan yung ayusin. Na gumawa ng desisyon, piliin yung isa't isa, mahalin yung isa't isa. Sa totoo lang, mahal nyo naman ang isa't isa. Pero ang problema dito is about making decisions. Knight of Cups. Oh, romance. Parang kinilig ako doon. Two of Wands, waiting. Three of Cups, waiting for reconciliation and celebration. And sa bottom of the deck is King of Swords. Merong person dito, very logical mag-isip, possible air sign, Gemini, Libra, Aquarius, although kahit naman anong sign pwede. Parang very wise na siya ngayon when it comes to your connection. Alam nyo guys, nagmamahalan kayo. Or at least siya, sa side niya, yes, mahal ka niya, hinihintay ka niya, sinustok ka din ng taong yan, pinag-aaralan ka niya. I feel like, andun na siya sa point na feeling niya hindi niya kaya kasi kailangan ka niya. Pero, nag-aabang siya ng opportunity. Kung kailan ba ako approach kay girl or kay kung sino ka man. Girl ka man or boy. So, ayan. Very nice naman. Okay. Gustong lumabas ng card na to. Temperance, patience, waiting. Parang nakikita ko dito, matagal pa yung andun yung feeling na matagal pa yung reconciliation nyo, pero pinagdadasal nyo. So, actually, sa totoo lang, nakakalungkot. Nalulungkot ako pag lumabas tong card na to sa isang love reading kasi this is a card of patience and prayer and manifestation, opportunity and new beginning. Ayan, oh. Kasi ibig sabihin, mahal kanya, nag-a-adjust siya sa'yo kasi gusto niya talagang mag-workout yan. So, kaya ako sinasabing nakakalungkot kasi ibig sabihin, hindi pa talaga nagmamaterialize or hindi pa nangyayari kung ano yung minamanifest nitong taong to. Connected siya sa emosyon niya. Kita mo yung paa niya nakaapak sa tubig. Ayan, tubig kasi yan eh. Tapos may sinasalin siya sa dalawang cups. So, ibig sabihin, on the process yung reconciliation. Pero like I said, there's a time of waiting. Stagnant pag ganun, no? Okay. Yeah, I'm not sugarcoating. Sinasabi ko na talaga sa inyo. Okay, the Tower. Andito yung the Tower. So, like I said, it's Scorpio season ngayon. Scorpio is ruled by Pluto, which is planet of transformation, diba? Yan din yung nakikita kong energies dito. May paparating na transformation and sa huli, victory, success, achievement, King of Pentacles, Ace of Pentacles, new beginning. Guys, merong success sa finances, sa pera. 10 of Pentacles and the Wheel of Fortune. Oh my gosh! Grabe to. 8 of Pentacles. So, ang sinasabi lang dito, malaking transformation when it comes to your finances. Hindi ko rin alam kung bakit lumabas to sa isang love reading. Pero yes, kung meron sa inyo na meron kayong minamanifest sa kaperahan nyo or sa business nyo or sa career nyo, nakita ko yan lumabas dito. And then, Knight of Wands, palaban ka eh. So, kaya makukuha mo kung ano yung gusto mo. Okay, so tingnan natin bakit pinoproblema niya yung sa ngayon. Kasi, 3 of Swords, 3 of Air pala. Ayan o. Ito yung nasa taas. What lies on top. So, i-clarify natin yan. Bakit ganun? 2 of Cups, 6 of Cups, 5 of Swords. Gusto niya makipag-reconcile sa'yo kasi namimiss ka niya pero pakiramdam niya talo siya. Baka, ano kaya? The World. 7 of Wands. Okay. Defensive. Ace of Pentacles. Wow! Dalawang sunod-sunod na ace, oh. Ace of Pentacles and the Ace of Cups. I love it. Kaso lang, alam mo yung pumipigil dyan is itong 7 of Wands. So, meron paparating na reconciliation. Ang problema nga lang, guys, is ayaw niyong dumaan sa proseso. Alam mo yung sinasabi ko?
na gusto nyo magkaayos kayo, pero ayaw nyo mangyari yung confrontation, yung pag-uusap, kasi parang feeling mo masasaktan ka, feeling mo talo ka, alam mo yon. So, siguro masasabi ko lang, buksan mo yung puso mo. Okay? Kasi, andun naman na yung mahal nyo, yung isa't isa. 'Di ba? Pero medyo sinasarado mo kasi yung puso mo. Kaya ganyan. Oh, 3 of Wands. Dami mong iniisip. Mukhang hinihintay mo din siya. The Hermit and the High Priestess. Meron ako nakikita nag-aaral. And malakas ang intuition. So, malakas din kasi ang intuition ng, kasi nga Scorpio season ngayon, kaya more on connected talaga tayo sa intuition natin ngayon at sa emotions. Okay. So, anong magiging outcome? Huwag na nating patagalin. Tanong na natin. Sa totoo lang, mahal ka naman niya eh. Kita mo yan. Sabi ko nga, strong kayo eh. Andito yung Empress sa ilalim. Okay. Outcome is 3 of Swords, 5 of Wands, 8 of Cups. So, meron ngang nagtatalo, merong tampuhan, Ace of Wands sa bottom of the deck. Ang dami na nangyari. Andito yung Judgment card. O, kailangan magdesisyon. The Fool. The Hanged Man. Alam nyo, malaki-laking desisyon to. Ayan. Parang, kailangan nyo magdesisyon na tanggapin nyo yung isa't isa para magkaroon ng progress. Marami kasi dito guys, sa inyo, ikaw at yung person mo, hanggang stalking lang kayo, hindi kayo nag-uusap. Page of Wands and the Queen of Cups. Oh, meron akong nakitang happiness dito. Kaso lang, parang kinukontra nyo ba? Kasi kailangan nyo talagang pagdaanan yung process. Parang takot kayong mag-away eh. Yan yung lumabas dito guys. Kasi meron dito sobrang controlling. So, parang may nakita ko, sorry. Sorry pero gustong kontrolin. Strength and the 3 of Pentacles. So, nakita ko dito kasi very independent kay. Kaya sinasabi mo sa sarili mo na oo, mahal kita, pero hindi kita kailangan kasi may trabaho ako, kaya kong sarili ko. Pero sa totoo lang, hinihintay mo din naman siya. Ayan. And then, ito yung pagtatalo na nakita kong lumabas dito. Meron kasi nagtatampo eh. Okay. Oh, ayan oh, malungkot. Nanghihinayang. So, merong lungkot. Okay. Share ko lang kanina, merong nagpa-reading sa akin, private reading. Yung nga sinabi ko na merong lungkot na nafe-feel, pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi mag-workout. Okay? Maaari kasing meron lang kayo talagang pinagdadaanan na isang aspect ng buhay nyo na nakaka-feel kayo ng malungkot kayo or emotional kayo sa aspect na yan. Anyway, okay. So, andito ulit yung Judgment tsaka yung Ace of Wands. Again, this is about making a decision to follow your heart. So, sinasabi talaga sa'yo ngayon, gawin mo kung anong sinasabi ng puso mo. Okay. So, anong outcome? 10 of Swords. So, kailangan nang matapos yan, the Strength card, at para i-manifest nyo ulit yung pagbabago. 7 of Swords. Oh, lumipad pa yung card eh. So, Strength card, alam mo, nakikita ko dito, merong ending, pero kaya mo ulit bumangon. Ayan. Tsaka, hindi mo kailangan ipagsabi yung mga pinaplano mo. So, warning na din yan sa'yo na parang sinasabi dito, just keep it to yourself kasi kaya mo naman ayusin yan. Hindi mo na kailangan ipaalam sa buong mundo. Kuha ko kayo ng Tagalog Love Oracle by Pinay Angel Tarot. Shuffle muna natin. Okay, anong mga messages para sa ating viewers today? Okay, dumidikit siya. Dumidikit. Sweet! I love it. Okay, next.
Hurt healing. Okay, nasasaktan pa kayo. Dreaming of you, pangarap ka. So, romantic yung energy, pero andun yung may time talaga na gusto mo pag-isa kasi hinihil mo yung sarili mo. Pero oo, pangarap nyo yung isa't isa. Nag-iisip, kakasabi ko lang gusto mo pag-isa, nag-iisip-isip, alam mo yon. Merong fear talaga, guys. Meron talaga nakakaramdam ng takot. Ayan. Sa bagay, isa din yan aspect ng or katangian ng Scorpio. Kasi nga Scorpio season tayo ngayon, kaya ako palaging nababanggit yung Scorpio na sign, 'di ba? Pero hindi lang para sa Scorpio itong reading na to, okay? Ayan. Alam ko kasi meron mga bago sa channel na to. Okay, ano pa ang energies na connected sa inyo ng person mo? Paulit-ulit sa isip. Diyos ko, dahil separation. Parang hindi mo talaga ma-accept pa sa ngayon. Talagang pinoproblema nyo, guys, yung separation. Siguro matagal na kayo hindi nag-uusap, hindi nagkikita. Okay, next. Okay, ito. Nagmamadali, trying hard. Parang pinipilit nyo yun na dapat ganito yung mangyari. Umaapoy love, passion. Kasi, parang super kasi yung attraction sa inyo Kaya gusto nyo na sana maging okay na ulit lahat. Ayan. Kaya parang nafe-feel ko yung pressure. Oh, wait. Nag-flip. Attractive. Sexy, hot. Iniwan sa ere, hanging. Oh my goodness. So, merong nang iwan. Forever soulmate, obsessed. Grabe to, guys. Nakakaloka. Kanina sa tarot, twice lumabas yung lover's card. So, equivalent din yan ng cards na to na mukhang malalim yung connection nyo. Soulmate connection kayo. There is obsession. Kasi nga, sobra kayong attracted sa isa't isa. So, kaya din hindi mawala sa iyo yung taong yan. Or hindi mawala sa isip mo yung taong yan. Pero, hanging kayong dalawa Ayan. Sa bottom of the deck, oh my goodness, nababaliw sa'yo in love. Diyos ko, day. Okay, labas natin yan. So, merong, oh my gosh, in love daw siya sa'yo. Okay. Sabi dito, let go, surrender. Ayan, meron pang isang sumisilip Pahinga, time out. Okay, tanggalin natin yung let go, surrender. So, yes, nababaliw siya sa'yo. Hindi nyo kailangan kontrolin yung sitwasyon. I-surrender nyo. Kasi, things will happen naturally. Okay? Yan, I feel like yan yung mensaheng kailangan makarating sa'yo. And, dahil nga, in love siya sa'yo, hindi mo na kailangan ipilit. Kasi, in love naman siya sa'yo. Ayan. So, kung meron kang kailangan gawin mo. Pero other than that, let go mo na, i-surrender mo na. Kung kailangan mo mag-sorry sa kanya or kung kailangan mo kamustahin siya, so sige, gawin mo. After that, let go mo na, hindi mo na kailangan ipilit. Hindi mo na kailangan magmadali or maging trying hard. Ayan, kasi si universe na mismo ang tutulong sa inyo. Sorry na, oops. May na-feel ako dito na, yun na nga, forgiveness, apology, ikaw lang, loyal. Oh my gosh. Ayan. So, kuha ko ng last cards. Meron pa bang mensahe? Meron pa bang mensahe para sa ating magagandang viewers? Nope. Nope. Wala na daw mensahe. Wala na ba? Sure ka? Okay. Ito. Kisses! Bagong simula. Oh my gosh. Kanina sweet yung unang card. So, ibig sabihin there is romance talaga. Romantic energies. And magkakaroon na ng bagong simula. Ayan. I love it. Very consistent din ng cards natin. Mensahe galing sa universe at advice para sa'yo.
So, huwag kalimutang i-like ang video. I-like nyo na ngayon bago pa matapos. At sa mga nag-inquire about crystals, I will tell you more pagkatapos ng reading na to. Okay, so abang-abang. Stay tuned lang. Panoorin nyo hanggang sa dulo. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Kapag ikaw ay masayahin, lalo ka din tinutulungan ng universe. Maganda to. Mukhang very positive ka nga ngayon. Ayan, color yellow. So, color of happiness kasi itong yellow. Be happy kasi ang universe sumasagot. Nagbibigay din sa'yo ng blessings. And last message for you is relationship. Grabe, relationship talaga ha. I call in the infinite power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in the perfect way for each of us. I needn't fear letting go of control. My needs are always abundantly met. I love this, guys. So, ito na yung hinahanap mong sign or message para sa'yo. There is abundance of love. And malakas talaga ang love. Infinite ang power ng love. Kaya halayaan mo daw na mag-take over yung love sa connection ninyo ng taong yan. Sa union ninyo. Very deep ng connection dito, guys. And mangyayari kung ano ang dapat mangyari para sa inyo. Hindi mo na kailangan matakot o hindi mo na kailangan kontrolin. Kasi there is abundance, there is blessings. Nakita ko tong napakagandang flower na kakulay ng card natin, guys. And I can feel so much passion right now sa relationship ninyo. Kaya i-claim nyo na yan. I love it. Okay, guys, that's all for our love message today. Thank you for watching. I-like nyo na yan and subscribe sa mga bago sa channel na to. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Kunyari nag-resonate kayo or part ng reading nag-resonate sa inyo at kailangan nyo ng more information, pwede kayong magpa-private reading. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box yung number ko. Or, yun. Mas mabilis kasi pag sa Viber or sa WhatsApp. At sa mga nangangailangan ng crystals, ayan, yung crystals dapat talaga meron kayo niyan kasi kung ano yung manifestation nyo, habang suot nyo yung crystals ninyo na galing sa akin, napapansin nyo na unti-unti merong mga nangyayaring changes sa sitwasyon nyo or sa buhay nyo at meron mga bagay na naa-attract ninyo. Meron din mga bagay na kailangan i-let go. Sitwasyon, tao na toxic or hindi healthy, ayan, unti-unti yan mawawala, mag-clear at papasok yung bagong opportunities. So, ganun po ang isa sa mga effect ng paggamit ng crystals. Maliban dyan, syempre pinapagaan yung pakiramdam mo, kiniklear yung mga blockages sa mga chakras mo. So, nagdadala din ng healing physically, emotionally, spiritually. Kasi mga crystals ay buhay na buhay po. At yung mga crystals galing sa akin ay magaganda. At syempre, sa akin, 100% sure kayo na tunay yan. Maliban pa dyan, binibless natin yan at inaalagaan. Merong specific na prayers at intention para sa'yo. Merong prayer dyan na nilalagay sa crystals. May blessing from God, from Jesus Christ, from Mama Mary. Ganun po yung mga ganun po yung laman ng crystals ninyo. And walang negative kasi hindi po tayo gumagawa ng ganyan. Wala tayong mga ganyan. Yung prayers natin ay connected po sa divine. Okay. So, message na kayo sa mga gustong magkaroon ng crystals na yan. Siyempre, bisitahin nyo sa Instagram ko kasi andun po nakapost lahat kung ano yung mga pangalan ng crystal, yung mga pictures, tsaka yung mga benefits. Kung kailangan nyo ng more information about sa crystals, kailangan po magpa-schedule po kayo ng reading sa akin kasi hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo ng... Kasi maraming nagme-message talaga sa akin, guys. Nahirapan ako kasi tanong ng tanong kahit na nakapost na nga, pero marami pa ring tanong. So, unfair naman sa akin na magbibigay ko ng information for free, 'di ba? I mean,
uubusin nyo yung, meron kasing iba dyan na nagme-message, gustong uubusin yung oras ko, yung buong araw ko sa mga inquiries ninyo tungkol sa crystal. So kapag ganun guys, hindi ko kayo masagot kasi marami akong ginagawa. Sobrang busy po talaga. Kaya ako nag-o-offer na magpa-reading ka na lang. Yung reading sa crystal ay katumbas din po ng reading sa tarot. Okay, ganun po yung sistema natin. Pero kung meron na kayong nagustuhan na nasa Instagram ko at gusto niyo nang bilhin, so walang problema, mag-message lang kayo sa akin. Okay, yung mga tarot reading naman, madalas nabibigyan ko yan ng libreng recommendation kasi nakakausap ko na kayo during the reading. Kaya masasabi ko sa'yo na ito yung crystal na para sa'yo. Ayan, ganun po yon. So, that's all for today. Thank you so much, Earth Angels, for joining me. I'll see you again soon sa iba kong readings. Have a good day. God bless. Stay safe. And love you guys. Bye!